Good morning guys! Good morning Italy! So ngayon nandito ako sa here in Milan, Italy. I'm staying here for 3 days. This is my second day. So after my experience yesterday from that hostel, I moved, as you know, to the new hotel. My hotel is great, and I think I'm gonna be changing my plan again for today. Initially, I wanted to go to an outside province here, which is called Crema, but because of the weather, I think I might just walk around Milan for now, for this morning. So this is the weather now in Milan. It's very foggy. Medyo malamig, 4 degrees. So tomorrow it's gonna be better day. So bukas na lang ako magkikrema. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Milano, sa Duomo Church. Yan ang pinaka-famous dito na church sa Milan. Actually, yan lang pupunta kung pupunta ka dito. So ito yung palibot niya. Grabe, ang daming tao. Medyo foggy, kaya hindi siya maaraw. So yan ulit yung huling look sa Duomo di Milano. As you can see, marami pang inaayos dito. So may makikita kayong mga scaffolding sa gilid. Pero buti na lang yung sa harapan, hindi na masyado, wala na masyadong ginagawa. So di na rin ako papasok. Hindi na rin ako papasok kasi nagsasawa na ako sa simbahan. So guys, nandito na tayo sa isa sa mga pinakasikat dito sa Milano. Nakalimutan ko yung tawag dito, pero ito yung itsura niya. Ang dami niyang luxury store sa loob. So ito yung itsura ng building niya sa loob. So isa ito sa mga pinupuntahan dito. So itong building na to, ang pangalan pala nito ay Galleria Vittorio Emporino or something. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero named siya after the first king ng Unified Italy. So dito sa building na to, marami kang makikitang establishments, restaurants, luxury store, saka mga branded luxury stores, restaurant, saka kung ano-ano pa, mga library. And then isa to sa mga pinupuntahan dito sa Italy kasi nga napakasikat nito. At ito yung pinaka-emblem nila, pinaka-emblem ng kanilang luxury and luxury history, culture, things like that. So marami kang makikitang iba't ibang store. So yan yung store. So since medyo foggy ngayon, sorry. So since medyo foggy ngayon, hindi siya affected kasi indoor tong place na to.
Guys, meron sila ngayong Christmas market dito. So, lakarin natin. So, yun yung itsura ng Christmas market nila. Medyo magulo, ano. Nagugutom na ako. Wala ba sila masarap na pagkain dito? Puro ingredients ang binibenta nila. Ayan. Salami tartufto. Nakatsaylong. Daming naninigarilyo. Oh, mukhang masarap to. Ito mukhang masarap. Tsokolate. Tsokolate, ano to? Chocolate fruits. Oh! Chocolate fruits. Ayun na. Chocolate fruits. Tingnan natin kung paano siya ginagawa. Mga fruits, tsokolate. Ayan na. Masarap po. Ito yung price niya, guys. So, trinay natin to, guys. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero ang tawag yata dito ay canolo. Tingnan natin. Sarap. Sarap. Parang gawa siya sa cream. Meron siyang biscuit. Tapos may palaman siyang cream. Tapos may pistachio sa taas. Sarap. Grabe, ang bango ng mga spices dito. So, nandito na tayo sa pinakalikod ng Duomo di Milano. So, kahit sa likod, maganda, no? So, iba talaga yung pag nasa harapan. Mas maganda, syempre. Ang maganda dito yung mga structure niya. Ayun, no? Yun yung mga structure niya. Maganda. Nandito naman tayo sa Duomo Museo. So, nasa kanang part lang siya ng Duomo di Milano. So, ng church. So, kung gusto niyo makakita ng arts, katulad ng arts ni Picasso, nandyan siya. Magbabayad lang kayo ng ticket. Yan yung pila niya sa ticket. Yun, guys, so naikot na natin yung Piazza di Duomo. So, nakita na natin kung ano yung mga pwedeng makita dito sa Duomo di Milano. Saka nakapasok na rin tayo sa Galleria Vittorio. So yan yung Galleria Vittorio. Nakapasok na tayo, nakaikot na tayo dyan. So punta naman tayo sa ibang lugar. At this time, isa nga pala ang Milano sa magiging Winter Host Olympics ngayong susunod na 2026. So dito gaganapin yung mga winter sports para sa Olympics. So ilan sa mga Olympics ilan sa mga sports ay curling. We have curling, we have bobsledding, we have what you call it, like snowboarding, at iba-iba pa. Hello guys, nandito naman tayo sa tapat ng Teatro alla Scala. So nasa likod lang siya ng Duomo di Milano. So yan yung itsura niya. Isa yun sa mga pinakasikat na opera house dito sa buong mundo, actually. So yun yung itsura niya. Unfortunately, hindi tayo makapasok na mukhang sarado sila. Pero maganda yung harapan niya kasi sa likod niya merong maliit na park. Kaya para masarap tumambay. Saka, you know, just enjoy the view. So sa likod, nandyan yung rebulto ni Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. So isa sa mga world-renowned scientist.
So, yan. Guys, kung gusto niyo na mas magandang view, punta kayo dito sa Piazza de Riagioni. So, meron siyang statue ni Caesar and background mo yung Duomo. Sobrang ganda, grabe. So, lakad-lakad lang tayo. Actually, at this point, di ko alam kung saan ako pupunta. Sinusundan ko lang yung crowd. So, who knows, baka makarating tayo sa kung saan. So ito naman yung Piazza del Mercanti. So malapit lang siya doon ka Duomo, Milano. Guys, nakakita naman tayo. Nabubulol ako. Guys, nakakita na naman tayo ng favorite nating store. Isa to sa pinaka-favorite kong part dito sa Milan. Kasi parang nag-meet yung old history, yung old structures with the modern, you know, with the modern technology, yung mga bagong trend kasama ng ano, lumang struktura dito sa Milan. Grabe guys, so Starbucks nila. Official na Starbucks nila dito. Ang ganda ng building. Guys, so after 30 minutes ng paglalakad, nandito na tayo sa Sforzesco Castle. So mga 20 minutes walk, slow walk mula sa Duomo di Milano. So ang history niya alam ko ano diyan nakatira dati yung gumagawa lang. Actually babasahin ko muna, wait lang. Okay guys, so nabasa ko na yung history. So tong castle pala na to, Castillo Forzesco, kung tama yung pagkabigkas ko, tinayo siya noong 14th century. So ika-14 na siglo pa siya nung tinayo para sa pamilyang Pontino. And then in the 19th century naging base din siya, military base din siya. And naapektuhan siya nung gera, nung World War I and World War II. Pero imbis na gibain siya, nire-establish nila yung lugar. Kaya isa to ngayon sa isa sa mga pinakasikat na lugar dito, binibisita ng mga turista dito sa Milan. So yun yung history niya. Again, so yan yung Castle Forzesco. So nandito ako ngayon sa Cafe Olimpia, malapit sa Palazzo, nakalimutan ko yung pangalan ng Palazzo Forzesa. So nandito ako ngayon para kumain ng breakfast, brunch. And ito na yung pinaka less crowded na nakita ko. Umorder ako ng lasagna. So hintayin natin kung ito yung tsura pala ng ulam nila. So maliit lang siya. Sa labas ako para ma-enjoy ko yung view dito sa Milano. At yun yung restaurant talaga nila. So Cafe Olimpia, they serve breakfast and lunch, Italian food. So I got my starter here na. So lagyan natin siya ng vinaigrette. Favorite ko to pag may vinaigrette, balsamic vinegar. Yay, dumating na yung lasagna. So tignan natin kung masarap. Maliit lang yung lasagna, no? Kala ko malaki serving nila. So parang mga 10 layers ito.
Sarap. Sarap. So nandito tayo ngayon sa gitna ng park. Meron silang tulay dito. So tatawid tayo. Ang cute ng mga ano nila, statue nila. Ah, may duck kayo. Ganda naman ang duck nila dito. Oh. So nandito na tayo sa pinakadulo ng park. Nakalimutan ko kung anong tawag sa arc na to. So yun guys, ang tawag dito ay Arc de la Paz o sa English is Arc of Triumph. So ginawa to nung panahon ni Napoleon Bonaparte in 1800s. So and yung architecture nito back in 1800 was Luigi Nacconi, which is isa sa mga naging plan nila is going, kaya nila tinayo ito is para ipagdiwang yung pagkapanalo ni Napoleon Bonaparte nung unang panahon, and at the same time gawing grandioso at makasaysayan yung city ng Milan. And yung arc na yan, Arc de Triomphe, after siyang matayo, kumbaga naging inspirasyon yan sa mga susunod pa na arc na tinayo dito sa Italia. Kaya yan, isa sa mga pinupuntahan dito sa Milan, Arc de la Paz o Arc of Triumph. Makikita nyo yung mga arko halos magkakapareho. Merong si Napoleon Bonaparte na nakasakay dun sa 6 na kabayo, and meron dalawang structure dun sa gitna, dalawa. Halos saan ka pumunta ka na Rome, pag nakita ng arc, almost the same structure kasi pare-pareho sila ng design. So yung nakikita nyong structure dun sa pinakataas ng Arco de la Paz, ayan, ang tawag dyan ay Chariot of Peace. So yung Chariot of Peace, dinesign niya noong 19th century para i-symbolize niya yung peace, basically yung peace. So yan ang sinisimbolize ng arco na yan. So yun guys, konting history lang. Isa sa mga pinaka-paborito kong part dito sa Milan. It's the same arc. The arc, kung mapapansin mo pag pupunta ka ng France, same arc. Pupunta ka ng Rome, marami kang makikita ng arc na katulad ng ganyan. So it's nice to know the history. So yun guys, yun vlog, nakabalik na ako sa Escarsaso Palazzo de Escarsaso. Hindi ko alam kung na sinasabi ko tama, no? Hindi ko alam kung nasasabi ko siya ng tama, pero isa sa mga problema ko nang pabalik ako dito is biglang sumakit yung tiyan ko. Mahirap lang pala sa Milan, ang hirap maghanap ng ano dito, ng washroom. Ang laki-laki ng park, tas nag-iisa lang yung public toilet nila. Buti na lang sinerte ako kasi wala masyadong tao dun sa washroom nila. Anyway, other than that, the whole place is nice. I enjoyed walking here for the day. Bukas pupunta ako ng Crema. It's an hour train ride away from Milan. So salamat guys sa pagsama. Ingat kayo and enjoy. Sana makarating kayo dito. Bye bye. Bye bye from Milan.
Anti, what is that? Nakabili na ako. Tikman natin. Gelato. So nakakain na ako ng lasagna. Gelato. Tikman natin. Tamis! Sarap! Sarap! Oh, sarap ng mango.